Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Sarsuela. Interview ng News 5 or 1PH kay Congressman Toby Chanco. Reaction niya ngayon, nag-announce na si VP Sara pagtakbo Pangulo sa 2028. Ay nako, pahayag niya is even before na hindi siya nag-announce na tatakbo, ang mga kongresista alanganin ng mag-endorso, alanganin ng pumirma sa impeachment complaint. How much more ngayon na nag-endorse siya? Wala na. Binuhusan na ng malamig na tubig ang pag-asa ng mga anti-Duterte forces na gustong ma-impeach si VP Sara. Pakinggan natin. Chamber, ano yung temper dun sa lower chamber, no, as far as impeaching the Vice President is concerned? Before kasi, di ba, last year, ilan ang numbers nila? 215. Tapos umakit ng 280 plus nung may mga dumagdag. Yeah, yung mga dagdag habol. So that was a huge number last year. Okay. Ganito ha. Kasi yung nangyari announcement niya Wednesday, no? So wala naman ako masyadong nakausap ng Wednesday. But even before Wednesday, medyo hesitant na. Kasi yung last time naman, nagkagulatan yun di ba? Nagkagulatan, so hindi nagkaroon ng enough time to think about it. Hindi nga nabasa ng lahat yun, so nagkagulatan. Ngayon, syempre, napag-isipan nila yung ginawa nila noon, yun nangyari. Medyo ang word nila is napasubo sila noon at ayaw na nilang mapasubo. Because, di ba, at that time, though ako, nung yung mga nagtanong sa akin, sinabi ko sa kanilang hindi itatakil yan hanggang June 2, yung iba na paniwala na itatakil. So, bumoto sila. Tapos ano nangyari? Wala naman nangyari ni hindi nagsimula yung hearing. Ngayon, of course, sinasabi ni Senator SP Tito Soto na he will start with it as soon as ma-receive nila, o forthwith yung ginamit niyang term. Ang tanong naman nila is, baka naman isusubo nila tayo tapos maa-acquit sa Senado. Paano naman nila? That's why, yan yung basis ko na magsabi na they have factored it in already. No, kahit wala pang announcement si VP Sara, yan ang basis ko na magsabi na iniisip na nila na kandidato si VP Sara at yung mga nag-iisip na babalikan sila, kasama na yun sa pag-iisip nila. Di ba, it's just like, I will give you an analogy. It's like the stock market, di ba? When people react to the stock market, sometimes they react, so they factor it into their decision of investment, even if hindi pa nag-announce yung kumpanya ng profits o ng losses. Ganon din dito. So, finactor in nila yan kasi yung sinasabi nila, sige, susubo na naman nila kami. Paano kung hindi makuha yung numero sa Senado? Anong assurance natin na makuha? So, kaya yun yung basis ko na magsabi na hindi na kailangan pa mag-announce ni VP Sara na siya itatakbo. Yan kasama na doon sa political consideration ng mga congressman. Hindi pa siya formal nag-announce, nag-iisip ng mga kongresista, alanganin na. Dahil last time, napasubo sila. O ngayon, isusubo nyo naman niya kami. May assurance ba na makonvict si VP Sara sa Senado? Anong sagot? Wala. Bilib ako yung assessment ng isang political strategist ni Mr. Lito Banayo. Sabi niya, my personal count, 16 senators will vote for the acquittal of VP Sara in the Senate. 4 lang ang sigurado na boboto sa conviction. Sino daw yung 4 na yon? Number 1, Risa, dahil gustong magpresidente. Pangilinan, Soto, and then Lacson. Ito daw magkapatid na Tulfo, pwedeng boboto, pwede rin hindi. Kasi si Rapi Tulfo mag-re-electionist, pwede siyang mag-abstain. So may dalawa pa. Kalimutan ko na yung sinong dalawa na posible ring boboto ng conviction, kaya lang pwede ring mag-abstain. Oh,
So, ganun lang kasimple ang ano. Ganun lang kasimple ang calculation sa impeachment na ito, lalo na ngayon na nag-announce si VP Sara. Kaya, sinadya talaga yon. Ang galing mag-strategize nitong Duterte. And I believe, na pag-usapan nilang mag-amayan. Diba, matagal siya, mga more than 2 weeks ata siya sa The Hague. Very close na sila ngayon. Nag-uusap na. Kasi noong 2022, hindi daw masyadong nag-uusap yung dalawa na yan. Yung relasyon nila is malayo. Nang dahil sa pagkakulong ni Tatay Digong yon, na-restore yung relationship, nag-uusap. Ayan, nag-uusap ang mag-ama. Sige anak, pag-uwi mo, bago talakayin ang iyong impeachment sa Kamara, formal mag-announce ka na. Di ba? Ako, si Sara Duterte, tatakbo pagkapangulo sa 2028. Sukran. Napakasimple. Then, marami ang nakapansin, every time na mag-press conference si VP Sara, nandun yung seal, yung bilog na ganon, official seal of the Vice President. Nandun din yung flag ng Vice President. Nung nag-announce siya sa kanyang kandidatura, Philippine flag lang nandun. Ang galing. Kaya sinasabi niya, ako, si Sara Duterte. Hindi niya sinabing Vice President eh. Kaya ang ganda ng dating na ito yung pangmasa na kandidato. Kaya ang dami na ngayon nagsasabi na ako si Johnny Macanas, susuporta sa kandidatura ni VP Sara pagka-presidente sa 2020. And I mean it from my heart. At ikakampanya ko pagdating ng campaign period, hindi pa sa ngayon. Well, hindi pa naman, So, ang dami nang gumagawa niyan. It's a people movement ang nangyayari. Mga tao na, grassroots na ang mga ngampanya, lalo na mga OFWs. Mga ngampanya yan sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Meron pang Iglesia ni Cristo, sigurado na yan. 5 million ba yan? So, wala na. Tapos na ang boxing. So, good luck na lang, Senator Risa Hontiveros. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo ni si ante ang matagaan og yero nga nagkinahanglan og yero, so matagaan siya, mo siyang gitagaan. So mo ni ang hitsura sa balay ni ante, so amo siya